My beautiful princess. How are you, anak? I'm good, and still pretty is more than beautiful, Daddy. Mahinang natawa si Dad sa kabilang linya. I'm glad you're okay, ma princess. Pagpasensyahan mo na kami ng mommy mo at biglaan ang bakasyon namin. Hindi na rin kami nag-aalala sa'yo dahil alam naman namin na nagbabakasyon ka ngayon sa... Hindi na ituloy ni Daddy ang sasabihin nang marinig ko ang bulong ni mommy pero hindi ko maintindihan. What? No, I mean, nasa Germany ka ngayon, right? Yeah? Hindi ko alam kung magsisinungaling pa ba ako. Total naman, nagkita na kaming dalawa ng kakambal ko si Lander na dakilang tsusmoso sa balat ng lupa. Wala sekreto may tatago sa kapatid kong iyon. Ilang minuto pa kaming nag-usap ni Dad bago muli kami nagkausap ni Mommy. Kung ano-anong tagubili na naman kasi ang sinasabi ni Mommy. Kahit sumangot ang mukha ko ay sumang-ayon na lamang ako para hindi na humaba pa ang usapan namin. Mahirap na at baka madulas pa ako. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na si Mom and Dad. Saktong pagbaba ng phone ko sa akin tenga nang biglang nagtatakbo ang isang guard sa malaking gate. May sinilip ito sa maliit na siwang at maya-maya pa ay kinuha nito sa bewang ang radyo. Hindi ko maintindihan kung ano pinag-uusapan ng mga ito at mukhang mga seryoso. Nakita ko rin ang 3 gwardya na lumapit sa gate. Ilang sandali pa ay nagsilabasa ng maraming bodyguards na may mga armas sa katawan. Sabit pa sa katawan ng mga ito ang ginawang sash ng bala ng Armalite. Anyari ba? Dahil curious ay lumapit ako sa mga ito at eksaktong nakalapit na ako sa mga bantay nang may pumigil sa aking kamay. Si Drake. Go back to our room. Huwag ka lalabas hanggat hindi akong kumakatok. He looks so serious. Oy! Sumunod ka na lang, Lian. Napatikwas ang isang kilay ko. Madalas ang bukang bibig niya sa akin ay honey babe. Ngayon ay Lian na lang. Parang hindi ako natutuwa sa pangyayari ngayon. Hindi kaya may kabit ito kaya itinatago niya ako. Kago, hindi kita susundin. Puyisit ka. Hinata ko ang kamay kong hawak nito at lumayo dito. Lian! Hindi ko ito pinansin. Bagkus ay lumapit ako sa nakahilarang mga gwardya. Bago pa niya ako lapitan ay bumukas na ang malaking gate. Lahat kami napatingin sa paparating na itim na kotse. Kasunod noon ay ang 4 pang kotseng itim. Nawalang atensyon ni Drake sa akin. Bagkus suminto ang naunang sasakyan sa harap mismo ng lalaki. Nagsibaba ang mga lalaki na mula sa 4 na kotse. Mukha silang security guards dahil nakatuksido ang mga ito at may earpiece sa tenga with black shades pa. Binuksan ng isang guard ang pintuan ng nasa unahan ng kotse at lumabas mula doon ang isang matandang mataba na malaki ang tiyan. Panot din ito at may hawak na tungkod habang humihitit ng tabako. Mr. Drake Freemanger, kamusta ka? Masayang bati nito kay Drake na seryoso ang mukha. Nagmukha itong pandak nang mapalapit kay Drake. I'm good. You visited me surprisingly, Mr. Asyong Panido. Nagkamay ang dalawa. Pumugang muna ng usok ang matanda na tinatawag palang mayor. Itsura pa lang nito ay halatang corrupt. Yes. Before that, kasama ko ngayon ang precious daughter ko, James. Tawag nito sa isang gwardya na mabilis na lumapit sa isang kotse. Iniluwa mula roon ang walang iba kundi si babaeng Paniki. I rolled my eyes. May cast ito sa kaliwang braso pero abot tenga pa rin ang ngiti nang makita nito si Drake. Pathetic girl. Inalalayan itong makalapit sa lalaki na ngayon ay parang tertiary na nakakapit kay Drake. Wow ha? Hey babe! Biglang pumitik ang ugat ko sa utak. Kapag ganitong sinaniban ako ng toyo ay ewan ko na lang at baka dagdagan ko ng pilay si Paniki. How sweet! Naka-smith kong lapit sa mga ito sabay tula kay Paniki na ikinalito nito dahil nabitawan nito si Drake. Shit! Mahinang mura ni Drake at mabilis niya akong hinila papunta sa kanyang likuran. Daddy! Malakas na palahod na iyak ni Paniki na parang timang. What the hell is going on? Mabilis na napatingin si Mayor sa akin na mukhang naengkanto sa bilis ng mga pangyayari. Agad na rumusponde ang mga bodyguards kay Paniki at ang iba ay pinaikutan kaming dalawa ni Drake. Parang kidlat naman na pinaikutan din kami ng mga bodyguards ni Drake na may suot ng Armalite. That bitch, Daddy! Siyang dahilan kung bakit ako napilay. Ngaw-ngaw nito na akala mo naman ay ikinaganda ang pagsusumbong. Who are you? Bulalas ni Mayor Panot at pinasadahan pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa na may mali siya. Stop looking at her, Mayor Asyong. Nababanag sa boses ni Drake ang babala. Huwag kang ganyan, Mr. Freemanger. Kaya naparito talaga ako ay para tanungin ko nagsasabi ang mahal kong anak kung sino ang nanakit sa kanya na isang katulong lang.
Mayabang na salita nito at nagpatuloy pa. Pero mukhang sinuwerte naman ang katulong na yan at nabingwit ang santulad mo kaysa sa anak kong matagal nang may gusto sa'yo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na isang oo mo lang sa anak ko ay nakahanda na ang lahat? Naramdaman ko ang mahigpit na hawak sa aking braso ni Drake. Napatingin ako sa kamay nitong nagsisimula ng magsilabasan ang mga ugat. Nag-aaksaya ka lang pala ng oras sa pagpunta dito, Mayor. Pwede ka nang bumalik para maglikod muli sa bayan mo. His sarcasm said it to him. Tumawa ang matandang panot habang bumubuga ng usok sa tabako. Hindi mo man lang kami papapasukan sa loob ng kastilyo mo? Gusto ko pa sanang magkausap tayo na masansinan, lalo pa at sa ginawang iskandalo ng katulong mo sa anak ko. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lang ang ginagawang pang-aapi ng katulong mo sa anak ko na walang kalaban-laban. Tulad ngayon lang. See, kitang-kita nating lahat kung paanong itinulak ang anak ko ng katulong mo na mukhang binihisan mo lang kaya tumaas na ang lipad. Parang gusto kong paliparin ang paa ko sa pagmumukha ng matandang malaki ang tiyan at panot na ito. Don't say anything without knowing her, Mr. Mayor. Hanggat may respeto pa ako bilang taong humaharap sa inyo ngayon, maaari na kayong umalis. Bagaman mababa ang boses na Drake ay mapanganib naman. No! How could you say that, babe? She deserves in jail for hurting me. Itsura pa lang nito na mukhang gold digger, hindi niya ako kayang idala sa ospital. Mas bagay sa kanya sa kulungan. Parang nababaliw na salita ni Paniki. Imbis na magalit ay bigla akong natawa kung kaya lahat sila ay napatingin sa akin. He can't stop laughing. Joker din pala si Paniki. Okay, call the police now. I can wait. Napapunas pa ako sa luhang lumalabas sa sulok ng mga mata ko. Honey babe, bulong ni Drake sa akin. Biglang nandilim ang mukha ni Mayor Panot. Don't underestimate my power, Iya. Masama ako magalit. Sayang ang ganda mo kung mabubulo ka lang sa kulungan. Eh di magalit kang panot ka. Malakas kong sabi sa mayor na ito na ikinagulat ng lahat. You dumb bitch! Pagduduro sa akin ni Paniki. Will you both stop it? Galit na sagot ni Drake. I don't tolerate her behavior for not respecting me and my daughter. She will pay for this. Mayabang na sagot ni Mayor Panot. Yes, I can even pay your soul in hell, Mr. Mayor. Narinig ko ang nagmumurahan nilang mga sigawan patungo sa akin pero tinalukuran ko na ang mga ito. Pumasok sa loob ng sasakyan si Paniki at kasunod nito ang pagpasok sa loob ng kotse ni Mayor na mukhang aburido ang pagmumuka. Pero nagulat ako sa 2 tauhan ni Mayor Panot na pumigil sa akin. Huwag ka na magtatangkad tumakas, miss. Pigil ng isa. Okay, sabi mo eh. Maarate kong sagot dito na mukhang tikbalang. Lian, nagmamadaling lumapit sa akin sa Drake na mukhang konsumisyon. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Namiss ko rin na mag-explore outside world. Pigil ko kay Drake na mukhang galit na. Dalawa sa security guards ni Mayor Panot ang humawak sa magkabilang braso ko. Dahil ko pa ang nagnakaw ng cellphone sa baklaran. Don't worry, kita-kits na lang tayo sa kulungan. Kinindatan ko pa ito na mas lalong ikinadilim ng mukha. Malulutong na pagmumura ang narinig ko kay Drake nang wala itong magawa nang masaya pa akong pumasok sa loob ng kotse. Mabilis ako nag-dial sa numero ni Launder nang ipasok ako sa isang kotse, habang nakaposas ang kaliwang kamay at ang isang posas naman ay sa security. Isang ring lang ay sinagot agad nito. Lian? Brother, I'm going to jail. Dalawin mo na lang ako ha? See ya! Mabilis ko agad na pinatay ang tawag. Bahala na siyang lumipad kung saan man siya naroroon. Alam kong hindi niya ako matitiis. Sunod naman ay si Mika. Yes, Lian? Sagot nito. Dalhin mo ko ng food. Mukha mag-overnight ako sa kulungan today. What the? Are you serious? Baka sa boss nito ang matinding gulat. You know naman, trouble is life. Napahagikik pa ako. Narinig ko ang malakas na pagmumura ni Mika. Isa ka pa talagang dumadagdag sa trabaho ko, Lian. Anak ng teteng naman talaga oh. Ayos lang yun, ano ka ba? At least magkikita na tayong muli. Masayang sagot ko dito. Saan ka ba ngayon? I'm not really sure kung saan ako ngayon eh. Sa kulungan na lang tayo mag-meet. Ask mo na lang kay Lander. Bye. Mabilis ko nang pinatay ang tawag. Kahit hindi ko sabihin saang lupa-lupa ko ngayon, ay panatag naman akong makikita nila. 2 oras ako nakaupo na parang reyna sa loob ng city jail dito sa bayan ng Calamba, Laguna.
Hindi ko pa malalaman na nasa Laguna ako nang mabasa ko ang nakasulat sa tarpaulin ng police station. Imbes kasi idiretso ako sa loob ng selda ay pinaupo nila ako sa parang throne na meron sa loob ng kwarto. Mukhang pang VIP pa ang gumagamit sa loob ng kwarto na ito kung saan ako nakaupo ngayon dahil bukod sa the aircon ay malinis ang loob. May pamerienda pa. But I don't trust their foods at baka ma-food poisoning pa ako. Pero isang kaliwang kamay ko ay nakapos pa rin at nakakabit iyon sa aking kinaupan as if naman natatakasan ko sila. Halos hindi naman magkanda o gaga ang mga pulis na nakaabang kay Mayor Asyong Panido. Hadi wow, kasama pa ang anak nitong si Paniki na parang sugpo ang uso dahil pulang-pula ang labi. Ito ba ang aping-aping pilay? Mukhang nag-makeover muna bago magtungo dito sa kulungan. Napapahiling na lang ako dahil mukhang may sapak sa utak si Faye dahil feel nito na pinalilibutan ng mga kalalakihang pulis. Attention seeker pala ang langhiya, habang ang mayabang naman itong tatay na si Mayor Panot ay humahalakak na parang demonyo. Kahit nandito na ako sa loob ng kwarto dahil ikinulong nila ay rinig na rinig ko pa rin ang walang kakwenta-kwentang usapan ng mga ito kasama ng iba pang mga pulis. Matok ang sana kayo. Bad trip pa naman ako dahil kinumpis ka ng bodyguard ni Mayor Panot ang iPhone ko habang nasa biyahe kanina. Gusto ko man tadyakan ng mga ito, hindi ko magawa dahil malayo sila sa akin. Ibinigay pa ang phone ko kay Paniki. Ang kapal ng mukha. Once talaga makaalis lang ako dito ay humanda ang mga ito sa akin. Saan na ba mga yun? Anas ko na inip na sa buhay. Kahit nabukas ang malaking flat TV screen ay hindi doon ang focus ko, kundi sa aking kakambal na pakupad-kupad gumalaw. Sa sobrang tagal niyang dumating. Isama pa si Mika. Ay naku, baka kapag magtagal pa ako sa lugar na ito ay mag-dry ang makinis kong skin. Si Dracula? Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko siya hihintayin dumating para saklolohan na magandang katulad ko at baka mabugbog ko lamang siya. Langya siya. Narinig ko sa mga chismosong bodyguards na kung sino-sino daw na babae ang kasama nito. Babaero pala talaga ang walang hiya. Bukod sa hinahabol-habol ito ng anak ng kanilang boss na si Faye, ay ito daw ang binansagang matinik na abogado. Langya siya. Matapos niyang lawayan, himasin ang buong katawan at pagsawaan, ngayon ko pa talaga malalaman ang mga ganoong bagay. Sarap niyang putulan ng batuta. Ayos na rin na mangyari ang ganitong bagay para hindi na ako bumalik sa sinaunan niyang castle at makasunugin ko lang ang pangit niyang castle. Napatigil ako sa pagmumuni-muni ng bubukas ang pintuan at pumasok mula roon si Mayor Panot kasama ng mga matataas na officers. Manyakis na pinasadahan ako ng tingin ng bundat na Panot na ito habang bumubuga ng usok ng tabako. Matapang ang mukha ko na humarap sa mga ito. Baka akala ng mga ito ipipitsuging babae lang ang nasa harapan ng mga ito. Alam kong gusto mo nang makauwi pero hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lamang ang iyong iniasta. Wala pang kahit na sinong tao ang bumastos sa akin bilang mayor ng bayan na ito, lalong-lalo na sa pinakamamahal kong anak. Pwede kang mabulok sa kulungan dahil sa ginawa mo. Hindi mo ba alam? Mayabang natura nito habang humihit-hit ito ng usok sabay nagbuga. Napaubo pa ang isang pulis na nasa likuran nito. So? Sagot ko. Pero may konting bait pa rin naman ako sa katawan. Humingi ka ng tawad sa anak ko kung ayaw mong matuluyang makulong. Ako naman ay kampanteng napahalukip-kip sa matandang Panot na ito. Kailangan ko na bang matakot? I will never do that, Mayor Panot. What the? Bigla ako nitong dinuro gamit ang kanyang tungkod habang nanlalaka ang mga mata pati na ang butas ng ilong. Talaga palang matapang kang babae ka ha? Bagay sa iyong parusahan. Tumingin sa matandang Panot sa kaliwa nitong pulis at nagsalita. Pakawalan niyo yan at pinaiinit itong ulo ko. Pero pwede din painitin ito ang aking katawan. Manyakis na salita nito. Parang tinubuan ng sungay ang aking noo sa manyakis na pananalita nito. Sige, subukan lang ng kahit sino sa inyong lahat. Nahawakan ni Dolo maski ng buhok ko ay dadalhin ko kayong lahat sa impyerno. Lalo ka ng manyakas na Panot. Matapang kunturan. Langyaba ng mga ito, lalong-lalo na sa manyakis na mayor na ito. Hindi naman ako papayag sa kung anong binabalak ng mga ito. Tinuruan ako sa self-defense noong kabataan ako at isa akong black belter sa taekwondo. Pero mukhang atat na atat ang matandang manyakis na Panot dahil itinulak nito ang pulis na inutusan kaya napilitan itong lumapit sa akin para tanggalin ang posa sa aking kamay. Don't touch me! Mabilis kong hinawi ang braso ko nang akmang hahawakan ng pulis. Bilisan mo! Singhal naman ni Mayor Panot. Yes po, Mayor.
Sagot na natatarantang pulis. Pahatak ako nitong hinawakan sa aking braso na ikinatumba ng isang vase sa gilid. Nang sinipa ko ang pulis sa binti at tuluyan silang natumba. Langyabo naman ang mga ito. Napasigaw ang pulis. Patanga-tanga ka naman, sarhento! Kayong dalawang bawak sa babaeng iyan. Inihanda ko ng aking sarili sa dalawang pulis na inutusan ni Mayor Panod para lapitan ako. Magsitigil kayo! Boses na kilalang kilala ko. Ang walang iba, kundi ang best friend kong si Mika. Astig itong pumasok sa loob ng silid at nakasuot ito ng all-black suit. May hawak itong baril na diretso sa ulo ni Mayor Panod. At sino ka naman? Sigaw ni Mayor Panod sa sobrang pagkagulat. Namutla pa ito na makitang nakatutok sa kanya ang uso ng baril ni Mika. Captain! Malakas at sabay-sabay na tawag ng mga pulis kay Mika. Nagsitindig ng matuwid ang mga ito at nagsasaludo sa kanya. Pumasok pang ilang mga naglalaki ang mga katawan ng mga pulis at mabilis na pinusasan ang mayor. Who are you? What's the meaning of this? Gulat na tanong nito at hindi makapaniwala sa mabilis na mga pangyayari. Ako, si Police Captain Mika Zimmerman mula sa NBI ay inaaresto ka namin sa kadahilan ng may warrant of arrest ka. Mr. Mayor Asyong Panido, matagal ka nang minamanmanan ng NBI dahil sa human trafficking, child pornography at mga ilegal na pasugalan, lalong-lalo na sa mga ilegal na droga na dinadala pa sa iba pang karatig probinsya. Matapang na sagot ni Mika. Walang katotohanan na lahat ng iyong sinasabi, babae. Mayor ako. Ako si Asyong Panido na mayor sa bayan na ito. Malakas na sigaw ng matandang Panot. Nagwawala ito habang inilalabas ng mga pulis. Ang ilang police officer na kasama nito ay pinagdadampot din. Ganoon na rin sa mga pulis na humawak sa akin. Pulis sa kapwa pulis ang inaaresto. Mabuti nga sa kanila. Mga ako sa aking friendly. Napaka-professional nito habang nagsasalita. Parang ibang tao ito kapag magkakasama kami sa bahay kasama ng aming mga kaibigan at ngayon bilang pulis. Kung sa bagay ganito naman talaga ito. Iba pa rin talaga kapag actual mong makikita ang trabaho nito. Kung naging lalaki lang ako ay matagal ko na itong niligawan kaso mas maganda pa rin ako sa friendly ko. Siyempre. Mabilis kong niyakap ang aking BFF. Wow, ang galing-galing talaga ng friendly ko. Nilab na ako sa'yo. Bakas nga. Akmang hahalikan ko ito sa pisngi ng baril ang nahalikan ko. Anak ng teteng talaga itong si Mika. Grabe ka naman. Halika na. Seryoso ang mukha ni Mika. Bukod sa mukha itong masungit, ay mukha na rin itong pagod. Ang sungit mo naman. Pero anyway, thanks for saving me. Kala ko talaga mag-overnight ako ngayon. Yumakap ako sa kanang braso nito nang isinuksok nito sa kaliwang bewang ang dala nitong baril. Mahirap nang dumikit sa parting iyon at baka biglang pumutok. Saktong paglabas namin ng police station ay marami pang nagkalat na mga pulis, lalo na ng mga taga-media. Nagulat pa ako nang biglang sumulpod sa aming harapan ang kakambal kong si Lander. Lander! Angil ko sa aking kakambal. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa akin. We go home now. No, magbagal-bagal mo dumating. Wisit ka. I'll go with Mika. Hindi ko narinig sumagot ang aking kakambal dahil hinila ko sa braso si Mika na napamura pa. I'm very hungry na, Brenny. Where's my food? Tanong ko rito nang tumapat kami sa big bike nito. Not here. Itanong mo kay Freemanger at sa kanya ka na sumabay. Nabitawan ko si Mika sa inis. What? At bakit naman ako sasabay sa animal na yun? Sa'yo ko sasabay at uuwi. May trabaho pa akong nakabinbinli yan. See? Kailangan pansampa ng kaso sa Mayor Asyong Panido. Kinuha nito ang kanyang helmet at isinuot iyon. No, sasama ko kahit bukas pa tayo makauwi. Napapapadyak pa ako sa lupa. Ang kulit mo talaga, Lian. Hindi ka pwede doon. Basta. Napatingin si Mika sa aking likuran at may tinawag. Mauna na ako. Iuwi niyo na yan. Sabay angkas ni Mika sa kanyang big bike. Bago pa ako makareact ay nasa tabi ko na si Lander at napairap tuloy ako sa kanya at nakapamewang. Ang laki pa din ang kasalanan mong unggoy ka. Iuwi mo na ako. Maldita kong salita sa aking kakambal. Ang laking abala na nga na ginawa mo sa akin, Lian. Ganyan pa rin ang ugali mo. Pagalit na salita ni Lander sa akin. Hoy, ang kapal ng peslaks mo kung reklamador ka. Iuwi mo na ako at gutom na ako, ha? Baka kapag ako sinapian ng masamang engkanto, dadagdagan ko ng pasayang mukha mo. Singhal ko rito. Napailing na lang sa akin si Lander. Natural, hindi nito kakayanin ang galit ko na parang takas sa mental.
Hindi na ito umimik pa dahil alam nitong ako pa rin naman ang winner sa aming argumento. Sinabihan na lamang ako nito na sumunod dito. Marami pa rin ang mga pulis na nagkalat at iilang media dahil ang iba ay nakasunod na sa kanina pang nakaalis na inarestong si Mayor Panot at ang mga alipores nito. Namalayan ko na lang na andito kami sa tapat ng isang bagong unit ng Black Mercedes. Napatikwas ang isang kilay ko. Bumili na naman ba ng bagong auto itong aking kakambal? Binuksan nito ang harap ng pintuan. Karen, inirapan ko na lamang ito at basta na lamang naupo sa loob ng kotse. Oh shit! Kulang na lang pati kaluluwa ko sa katawan ay humiwalay sa akin sa matinding gulat na makita ko sa driver's seat ay ang walang iba kundi si Impactong Dracula. Fasten your seatbelt. Saan nito na seryoso ang mukha? Nalingkit ang aking mga mata sa sinabi nito. Sino ba ito para makapag-utos sa akin? Masyadong makapal na ang pagmumukha nito. Phew! Malakas kong singhal kay Dracula habang nakaduro dito. Ngayon pa talaga ito biglang sulpot sa harapan ko kung kailan ayoko na itong makita habang buhay. Lumagpas ang paningin ko kay Dracula nang mapansin ko ang kakambal ko na pasakay sa kanyang big bike at nagsuot ng helmet. Leander! Punyamas talaga itong kapatid ko. Nagmamadali kong kinapa ang bulsa sa suot kong trouser para tawagan ito. Imbes iuwi niya ako ay sa damong ito pa ako dinala. Dapat talaga tinuluyan kong magkapasa ang mukha nito eh. Pero grabe nga naman ang kamalasan at naalala kong kinuha iyon ng alipores ni Mayor Panot. Bastang buhay talaga oh! Yamot ko sabay na papadyak sa loob ng sasakyan ni Dracula. Wala akong pakialam kung masira ang sasakyan nito. We go home now, honey babe. I know you're hungry na. Mababa ang tono ng boses ni Dracula. Masamang tingin ang binigay ko dito. Isa ka pang impacto ka. Huwag mo akong matawag-tawag na honey babe. Nangya ka. Babaero ka namang animal ka. Feeling mabait pero may sungay naman. Pagsama dapat kayong dalawa ni Mayor Panot sa kulungan. Malakas kong singhal dito na akala mo ay nasa kabilang panig pa ng daigdig ang layo nito sa akin. Pero halos 1 metro lang ang layo namin sa isa't isa. Agad na nagsalubong ang makakapal na kilay ni Dracula habang takang-taka sa akin. In fairness, ang gwapo niya susuot na dark blue long sleeves na itinupi pa nito sa magkabilang siko nito. Dagdag pa ang 2 botones na bukas kung kaya nagsusumigaw ang matigas nitong dibdib at malaking muscles. Gusto kong mapalunok sa biglaang kahalayan na pumasok sa aking utak. Nalawayan at kinagat-kagat ko rin naman kasi ang mga iyon dahil sa sarap ng aming pagniniig ng magdaang gabi. Biglang nag-init ang magkabilang pisngi ko sa aking kabaliwan. Galit ka, Lian. Remember? Huwag kang papaapekto sa matigas yung muscles. Playboy pa rin yan. What? Kago, kung bungol ka, huwag mo nang alamin. Sa utak ko'y tinatadtad ko ito ng iba't ibang klaseng mura. Napaharap ako ng tingin at doon ibinunto ng galit at inis. Narinig ko itong napabuntong hininga. Nagulat pa ako nang biglang hawakan nito ang kaliwang kamay ko kaya napabalik sa kanyang aking paningin. He gentle kissed my hand. Sorry na kung natagalan ako sa pagdating. Marami pa kasi ako inasikaso bago kita puntahan. Huwag ka na magtampo, honey babe ko. Malambing ang boses na salita nito. Naumituloy ang dila ko sa sinabi nito. Maski ang puso kong kasintigas ng yelo ay biglang natunaw. Ang rupok mo naman, self. Magalit ka pa rin. Wala akong pakialam sa kahit na anong rason mo, gago. Alam ko ng baho mo na kasi baho ng imburnal. Gusto kong hatakin ang kamay ko na nasa bibig pa rin ito pero matigas din ito at ayaw bitawan. I don't know what you're talking about, honey babe. But I'll make sure it's not true. Ngumiti pa ito sa akin ng matamis na parang ganun-ganun na lang kadali mawala lahat ng inis ko. Palusot talaga ng mga playboy. Puro kasinungalingan. Mabilis kong nahatak ang aking kamay at humalukip-kip. Napailing na lang sa Dracula at inilapit ang mukha sa aking mukha. Halos maduling ako sa kanyang ginawa. Naramdaman ko na lang na ikinabit nito ang seatbelt sa aking katawan. Langya, akala ko ay balak niya akong halikan. Mas lalo tuloy na dagdagan ng inis ko sa taong ito. Just take a nap, honey babe. Mabilis lang tayo makakauwi. No! Iuwi mo kila mom and dad! Pagmamatigas ko, hindi ito umimik at binuhay na ang makina ng sasakyan.
Madilim na rin kaya siguro atat nang makauwi ang impaktong ito. Wala pa atang 30 minutos ay nakarating kami sa castle nito. Nagulat pa ako dahil bakit ang bilis naming nakarating. Samantalang nung dinala ko sa police station ay kung saan saang lupalo pa kami nagsusuot. Kung kaya matagal ang aming biyahe. Nauna na akong bumaba ng sakyan nang huminto iyon. Nakita ko ang ilang kasambahay na nagkukumahog na lumapit sa amin. Hindi ko sila mangitian dahil wala talaga ako sa mood. Umakit ako sa kwarto ni Dracula na kahit labag sa loob ay wala naman ako magagawa dahil nandoon lahat ng aking gamit. Dumiretso ako ng banyo para makapag-shower na. Hindi ko na kinakaya ang malagkit kong balat dahil sa pawis at alikabok. Nagbabad muna ako sa bathtub ng 30 minutes bago naligo. Masakit pa rin ang aking flower. Hindi ko akalain na hindi pa rin iyon nawawala lalo pa at kung umihi ako ay mahapdi pa. Nakasuot ako ng roba habang tanging underwear lang ang aking panloob. Nag-blower na rin ako ng aking buhok para mabilis matuyo. Nagulat pa ako dahil sa bintanang nakabukas. Dapat sarado iyon lalo pa at malakas ang hangin sa labas pero agad na kumunot ang aking noo nang mapansin ang glass door na tanging kurtina lamang ang nakaharang doon ay bukas rin. Naglakad pa ako palabas sa veranda nang maamoy ang rose candle. Parang sinipa ng kabayo ang aking dibdib na makita ko ang bilog na lamesa na may masarap na steak at red wine. Habang may rose candle sa gitna na siyang nagbibigay liwanag sa table na iyon. It looks romantic night dinner sa dalawang taong nagmamahalan. Pero langya naman, sino ba nagmamahalan dito? Babe, narinig ko si Dracula sa aking likuran kung kaya mabilis ako napalingon dito. Napaawang ang aking bibig sa nakita kong ayos nito. He looks so expensive person with his navy blue suit. Mukhang bagong ligo rin ito dahil mukhang fresh at super mabango. Ang pabango niyang pamilyar sa aking puso. He held a bouquet of red and white roses. Para akong nastatwa ngayon, hindi ko ina-expect ang ganitong pangyayari. Honey babe, pasensya ka na kung nagkaaberya pa kanina. Pero mabuti na lamang at sakto pa rin sa dinner date natin tonight. I wanna give this flower for my beautiful girl. My one and only, Lian Griffer. Inabot nito ang bulaklak sa akin at hindi ko alam pero ngayon ay nasa akin na iyon at inaamoy-amoy ko na. Para akong lutang sa lahat ng pangyayari. Hinayaan ko lang na magkwento sa Drake pero wala akong maintindihan dahil hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang ganitong eksena. Hindi ko rin namalayan na naubos ko na ang pagkain dahil na rin siguro sa gutom mula pa kaninang hapon. Tumayo sa Drake at inalayan akong tumayo. I wanna dance you, honey babe, as I promised you before. Natulala ako sa kanyang sinabi. Parang may pumitik na alaala sa akin pero ayokong isipin iyon dahil baka nagkakamali lamang ako. What do you mean? Bagay itong umiling at malungkot na ngumiti. We dance without any music. Tanging tibok ng aming puso ang siya naming musika. I'm sorry for everything, Lian. I have been coward and... He stopped. Hindi ko alam kung may problema ba itong dinadala sa buhay. Eric, kahit lumipas man ang maraming taon na nawala sa atin, honey babe, you're still the one. I love you. I love you so much, Lian Griffer. Madamdaming pahayag nito sa akin. Ramdam ko bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Me? Kailan pa? Hindi ako makapaniwalang tanong ko dito. Wala pang isang buwan na magkakilala kami nito simula nang makilala ko ito sa Frame Coffee. You will know, honey babe. Everything. What? I will treasure this moment, babe. Kahit naguguluhan pa rin sa sinasabi nito sa akin ay ang puso ko naman ay parang gusto nang lumipad sa sobrang lakas ng pagkakatibok noon. Kinikilig ako ng husto dahil ko pa ang isang teenager. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, heto kami ngayon sa ibabaw ng kanyang kama at dinadama ang bawat isa. Kahit kailan na hindi ko naisip na magiging ganito ako sa lalaki. Ako ang napapatangay sa mainit na yakap at halik na nakakawala sa tama kong kaisipan. Lahat ng galit at inis ko sa maghapon ay nilipad na lang ng hangin. Mas importante pa rin ang masarap na pagniniig namin dalawa ng taong kinaiinisan ko noong una at ngayon ay kulang na lang ay ibigay ko pati kaluluwa ko para sa kanya. Mahal ko na ba si Drake? Ang bilis ng pangyayari. Hindi ganitong ini-imagine ko nung single pa ako. Pero heto ako ngayon, nahihibang sa bawat hawak at haplos nito sa aking katawan.
Ang bilis ng mga araw na lumipas. 2 linggo na nung makulong si Mayor Panot dahil sa kanyang mga kasalanan. Pinalitan ito ng kanyang vice mayor at talaga namang naging maugong ang balitang iyon sa buong Pilipinas dahil mas marami pang nagsilabas ang mga kaso mula rito. Ang anak naman nitong si Faye ay napatunayang may sakit sa pag-iisip. Dinala ito ng kanyang nanay sa ibang bansa at dahil na rin sa kahihiyan ng kanilang buong pamilya. Naibalik na rin ang aking cellphone. Nainis pa ako dahil mukhang balak na buksan iyon pero hindi naman mangyayari dahil tanging ako lamang ang makakabukas ng aking cellphone. Habang kami naman ni Drake ay para na kami mag-asawa. Kung paano ilang beses kaming kumain sa maghapon ay ganoon din kaming magniig na dalawa. Parang walang kapaguran ang laking iyon dahil palagi may lakas. Hindi ko alam kung may iniinom itong energy drink. Ako na lamang ang sumusuko habang siya ay sige pa rin. Walang hiya. Minsan naman ay umaalis ito dahil marami siyang trabaho, lalo na sa tulad niyang abogado. Kapag wala ito ay doon naman kami nagkakasiyahan, kasama ng lahat ng kasambahay. Nagvi-video okay kami at umiinom ng gin at sandamakmak na mga pulutan. Para kaming nasa karaoke bar. Lahat naman ay nakikijoin, puwera na lang sa mayordoma na may katandaan na at hindi umiinom. Tuwang-tuwa pa ang mga ito sa tuwing ako ang kumakanta. Dahil ko pa daw si Ariana Grande kung bumirit. Well, ang magandang boses ko ay siyang ipinagmamalaki ko, syempre.